Kumusta mga kaibigan? Ako ang inyong paboritong mangingisda at gabay sa YouTube. Maligayang pagdating sa isa na namang paghula ng kaway na magbibigay sa inyo ng mahahalagang impormasyon para sa inyong susunod na trip sa pangingisda. Ngayon, pag-uusapan natin ang Disyembre 20, 2025 sa magandang Pilipinas. At mayroon akong sasabihin sa inyo, ang araw na ito ay maaaring maging medyo kapritsoso. Ngunit may mga paraan upang maging matagumpay tayo. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Para sa ating mga target na isda ngayong araw, tingnan natin ang ilan sa mga pinakakaraniwan at aktibo sa panahong ito. Talakitok, Giant Trevally, Trevally. Sa araw na ito na may paulan at bahagyang mas mataas na tubig, ang talakitok ay maaaring maging aktibo sa mga bunganga ng ilog at sa paligid ng mga istruktura kung saan dumadaan ang mga maliliit na isda. Hanapin sila sa lalim na 3 hanggang 5 metro, lalo na kung saan mayroong malakas na agos. Gumamit ng medium-heavy spinning rod na may high-speed reel. Para sa pain, subukan ng mga topwater lure tulad ng poppers or walk the dog baits sa maagang umaga at hapon o mga diving minnows at soft plastic paddle tails sa mas malalim na bahagi. Ang kanilang pagiging predatoryo ay maaaring maging bentahe sa kabila ng maulan na panahon. Lapu-lapu, grouper. Ang lapu-lapu ay mga bottom dweller, kaya't ang maulan na panahon at bahagyang lumalabo na tubig ay hindi gaanong makakaapekto sa kanila. Hanapin sila malapit sa mga bahura, malalaking bato, at mga kawastal na istruktura sa lalim na 5 hanggang 10 metro. Ang temperatura ng tubig na nasa 27 hanggang 29 na degrees Celsius ay paborable sa kanila. Gumamit ng medium heavy bottom fishing rig na may live bait tulad ng hipon o maliit na isda. Ang cut bait tulad ng hiwa ng bangus o tamban ay mahusay din. Siguraduhing may matibay na leader dahil matalas ang kanilang ngipin at mahilig silang pumunta sa mga bato. Maya-maya, snapper. Katulad ng lapu-lapu, ang maya-maya ay karaniwang nakikita malapit sa mga istruktura at bahura. Subukan ang mga lalim na 3 hanggang 8 metro. Ang bahagyang pagtaas ng antas ng tubig dahil sa ulan ay maaaring magdala ng pagkain sa mga baybayin, kaya't maging handa silang mag-move. Gumamit ng medium light hanggang medium spinning or bait casting rod. Pinakamahusay ang live shrimp, squid strips, or catfish bilang pain. Ang jigging din ay maaaring maging epektibo, lalo na kung mayroong makitang baitfish activity. Ngayon, pag-aralan natin ang mga kondisyon. Panahon. Sa Disyembre 20, 2025, ang Pilipinas ay makakaranas ng pag-ulan sa araw at paghina ng ulan sa gabi na may 75% na posibilidad ng pag-ulan. Ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 24 at 28 degrees Celsius. Ang humidity ay nasa 89%, kaya't magiging medyo maalinsangan. Ang atmospheric pressure ay maaaring bumaba dahil sa ulan na kadalasang nagpapabagal sa kaway. Magkakaroon din ng northeast monsoon na makakaapekto sa eastern Luzon at easterlies sa ibang bahagi ng bansa. Ang hangin na ito ay maaaring magdulot ng bahagyang alon at malabong tubig sa ilang lugar, kaya't mahalaga ang pagpili ng lokasyon. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng dagat sa Pilipinas ngayong Disyembre ay karaniwang nasa mainit na 27 hanggang 29 degrees Celsius. Ang ganitong init ay perpekto para sa tropikal na isda na nagpapanatili sa kanilang pagiging aktibo sa paghahanap ng pagkain. Kahit na umulan, hindi gaanong bababa
ang temperatura ng tubig sa dagat, ngunit ang tubig sa ilog at sapa ay maaaring lumamig at lumabo. Yugto ng buwan. Para sa Disyembre 2025, ang buwan ay nasa yugto ng bagong buwan. Sa bagong buwan, ang iluminasyon ay halos 0.05% lamang at hindi ito makikita sa kalangitan. Ayon sa mga popular na paniniwala sa pangingisda, ang bagong buwan ay maaaring magdulot ng mas mahina hanggang katamtamang kaway para sa ilang uri ng isda dahil sa pagbaba ng aktibidad ng pagpapakain na naiugnay sa liwanag ng buwan. Gayunpaman, ito rin ay maaaring maging magandang pagkakataon para sa predatory fish dahil sa mas madilim na kondisyon, lalo na kung makakahanap sila ng maayos na ambush points. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Ang pangkalahatang pagtatasa ko para sa kaway ngayong araw ay mahina hanggang katamtaman na may mga pagkakataon para sa magandang kaway sa mga tamang lugar at oras. Ang pag-ulan at ang bagong buwan ay maaaring gawing kapritsoso ang isda, lalo na ang mga surface feeder. Subalit, ang mainit na temperatura ng tubig at ang pagdaloy ng tubig-ulan na may dalang pagkain ay maaaring maging favorable sa mga bottom feeders at predatory fish na sanay sa medyo malabong tubig. Hanapin ang mga lugar na may istruktura o agos na makapagbibigay ng kalinga at pagkain sa isda. Kaya't mga kaibigan, tandaan, kahit na medyo mapanubok ang panahon, huwag mawalan ng pag-asa. Sa tamang diskarte at paghahanda, siguradong makakakuha tayo ng isda. Ni hinagpis, ni kaliskis, sana ay maging matagumpay ang inyong pangingisda. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito. Anong mga plano ninyo sa pangingisda ngayong weekend? Ibahagi ang inyong mga karanasan at tips sa comments sa ibaba. Gusto kong marinig mula sa inyo.